Sa datos ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, 11 sa mga wika ng Pilipinas ang nanganganib ng mawala. At kasabay daw ng pagkawala ng ilang wika o isang wika, pati ang kultura ng nagsasalita nito nanganganib na ring maglaho. May special report si Sandra Ginaldo. Sa paanan ng Mount Isarog, nakatira ang isa sa pinakahuling miyembro ng Isarog Agta na nagsasalita ng kanilang katutubong wika. Dede kaya mo, barangay Pinit, hayang kami ng isang tribo. Kami ang binatakan ng aming mga gudang. Pero kung ang rayuma ni Lolo Isidro magagamot pa, ang kinalakan niyang wika, tila wala ng pag-asa. Mga anak namin, alam nila, hindi na sila nakakapagsalitang tulad ko, talaga'y bikol na. Sa talanga ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, 5 na lang daw na matatanda ang kayang magsalita ng Isarog Agta. Wikang sisidlan din daw ng kasaysayan at kultura ng mga katutubong Isarog Agta. Dito lang sa Barangay Pinit na binubuo ng 120 pamilyang Isarog Agta, tatatlo na lang ang nakapagsasalita ng wika, kabilang na si Lolo Isidro. Kung makikita mo sa map, yung Isarog Agta kasi napakalapit na sa Naga. So maaaring either nag-intermarry na sila with mga taga-Naga, nag-migrate sila because of poverty, nirelocate sila. Mas maalam nga raw ang marami na gumamit ng Bicolano. O kaya ay Filipino. Maliban sa Isarog Agta, 10 wika pa ang nanganganib ng mawala ayon sa UNESCO. Sa ibang list, may 32 na Negrito languages sa Pilipinas and all of yung mga Negrito languages na ito ay endangered. Siguro isa sa mga dahilan dyan ay sila naman yung pinaka-marginalized talaga sa lipunan natin. Sa Tagalog, dami. Sa Bicol, anong apod ka niya? Bado. Yung mga kabataan ng mga Negrito, they go to school. Yung mga teachers, they cannot communicate in the Agta language. So, napuwersahan yung mga bata to learn new languages. Eventually, makakalimutan talaga yung salita nila. Ito rin daw ang naging sanhi ng pagkamatay ng 4 pang wikang extinct na o wala nang nagsasalita. If a language disappears, the culture that goes with it also disappears. Pero ang pagkawala ng wika nangyayari rin sa ibang bansa. Kada 2 linggo nga, isang wika ang nawawala ayon sa UNESCO. Kaya sa mahigit 6,000 wika sa buong mundo, kalahati ang maaring maglaho na lang. So if the transfer of knowledge of the language is not happening to the next generation, then that language is considered endangered. If a language hasn't been documented, the language may die. Sa Pilipinas, aabot daw sa halos 180 wika ang sinasalita sa ngayon. Kaya tumawid ka lang sa ibang probinsya, malamang hindi mo na maintindihan ang huntahan. Ko naman Balikan na. Mag-wish ko og kuan ka na. Ang wika ni na Lolo Isidro, nais pa raw sana niyang ipamana sa kanyang mga apo. Kaya hanggat may pagkakataon, pilit pa rin niya itong itinuturo sa kanyang mga katribo. Kami ng inyong mga gudang, hindi na kami na pagtagatuduan kamo na magsali mag-usip na kiyato ng mga usipon sa bundok Isarog. Kung di raw niya ito gagawin, maaaring maglaho na lang ito nang wala man lang bakas. Lalo't sa pagkamatay ng wika, namamatay rin ang kaluluwa ng kultura. Sandra Aguinaldo, GMA News.